Yung mission statement namin is to develop holistic, entrepreneurial, and technically competent graduates. Yung vision naman namin is to be the center of innovation and in technopreneurs and TVET trainers development. Yung mga qualifications namin right now is we have 6 qualifications. So I'll start with Hilot. We have Trainers Methodology 1, Trainers Methodology 2, we have Bookkeeping NC3, and Computer System Servicing NC2, at lastly yung Diploma in IT. Mostly ina-avail ng mga students, siguro ang top 1 ay Computer System Servicing. So, yun yung pinakamarami namin enrollments because of JDVP. Second, we have Trainers Methodology 1. Mostly kinikater namin dito ay course TWSP. We also have private companies na nagpipay, mga paying students. And then also we have DepEd teachers who avail Trainers Methodology 1. All of our trainers are lead experts in Trainers Methodology 1. That's why they choose Asian Entrep as their school. And third is we have Trainers Methodology 2. Same, all our teachers here are lead experts of TM2. Most students na nag-avail dito, except, of course, we have TWSP, pero marami din kaming mga paying na nag-avail ng TM. That's it. That's our top 3. So, yung quality ng learnings, first, syempre yung teacher. Make sure na, kakasabi ko lang, no, most of our teachers are lead experts. Kung hindi man sila lead experts, tagal na sila sa industry, at least siguro mga 8 to 10 years na silang natuturo. And then, mga industry practitioners din sila. Yun. So, quality, first yun. And then, we also let them answer an evaluation. The learners answer an evaluation for the teachers. And then, we share the evaluation to the teachers kung paano nila mai-improve yung pagtuturo nila or ano pa yung pwede idagdag sa curriculum so that the next batch will have more learnings dun sa training na yun. In the next 5 years, ang goal ko is to enroll more qualifications ICT-related or technology-related. Kasi as you can see, di ba parang very digital na yung Pilipinas. Gusto ko magkaroon kami ng data analytics. We could open the cybersecurity. Nagtitigin din kami ng iba pang qualifications. So. Pero gusto ko sana more on IT-related courses. Kasi I think, parang digital age na tayo eh. So, we need more. Ito yung mga in-demand empleyado sa ibang bansa. Good morning everyone. I am John M. Bagnol and I am 20 years old. Nakatira po ako sa Manggahan, Pasig City. Ang course ko po is ICT. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Isaac Arcerat. Ako ay 19 years old na. Ang kinuha kong course ay TVL CCS. And nagmula pa ako sa Cainta, Rizal. Good morning po. Ako po si Junel Carl Di Baptista, 22. Course ko po ay CSS and I'm from Manggahan, Pasig City. Magandang araw. Ako nga po pala si Jeffrey Egan, 21 years old. Ang kurso ko po is CSS. Nakatira po ako sa Manggahan, Pasig City. Good day po. Ako po si Sean Carlo Waicalios, 18 years old. Ang course ko po is ICT or CSS and nakatira po ako sa Manggahan, Pasig City. Ang natutunan ko sa pag-OJT ko dito sa Asian Entrep is hindi lang lahat ay tungkol sa computer. Hindi lang din lahat umiikot sa pag-aayos sa computer, pag-aayos sa disable. Kundi yung pagiging on-time din, pagiging punctual, and attentive sa mga supervisors natin. So, ang mga natutunan ko po sa OJT na to is dapat diligent ka, proactive ka, tsaka quick to action. Bawal yung babagal-bagal ka, tsaka papetiks-petiks lang. Kasi yung mistake mo, it could cost the entire team. For
For me po, magagamit ko po yung natutunan ko dito para po sa business ko in the future na magtayo po ng sariling computer shop para po pag may problema po doon is maayos ko po siya na ako lang mag-isa. So, obviously po, when working na ako sa future, yung OJT experience na to, makakatulong po yun na mas padaliin yung mga trabaho ko sa future. Kasi meron na akong prior knowledge kung ano ang dapat kong expect tsaka gawin sa pagtatrabaho. So, ang masasabi ko sa mga gusto mag-aral ng CSS ay kung gusto nyo matutunan ang mag-ayos at kumalikot ng system unit, gumawa ng LAN cable, at mag-format at mag-install ng operating system, ay dito na kayo mag-enroll sa Asian Entrep. Ang masasabi ko lang sa mga mag-aaral na gustong i-take yung strand na CSS or matutunan is sipag at tiyaga lang talaga. Kasi ang CSS ay hindi naman siya talent na ipinanganak ka na alam mo na agad. Ito yung skill na natututunan, kagaya ng pagdadrive. Hindi ka naman din pinanganak na alam mo na agad yung pagdadrive. Natututunan din talaga ito. Sa mga gustong mag-aaral po ng CSS, huwag kayong ma-overwhelm sa field na to. It may seem complex man, pero napaka-interesting ng field na to. Super worth it na pag-aralan ng ICT or CSS dahil para sa akin, isa to sa mga underdogs sa larangan ng education. Tsaka, it's one of the most rewarding courses. Pero opinion ko lang po yun.